Ayan. Good morning po sa bawat isa na nandito. Start po natin yung Sunday Bites natin habang nilintay pa po tayo ng mga kapatiran natin na papunta pa lang. Ayan. But, first po, let's pray muna before we start. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa napakagandang umaga. Ito, Panginoon, na ininako mo kami, Panginoon, sa iyong bahay upang papulihan ka naman, Panginoon, na nilaasin ng pangalan natin. Right now, Panginoon, sa pag-aaral namin ng Word, sa Sunday Bites, Panginoon, sa Sunday Bites na Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, give us wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmamula sa iyo. Kung ano yung gusto mong sabihin sa amin, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang hinahayaan namin, Panginoon, na kumilos. Ikaw, Panginoon, yung hinahayaan namin na manguna, Panginoon, sa buhay at pag-iisip namin, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng mga taong nandito, Panginoon, na nauuhaw, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat, Panginoon, sa amin, and ikaw, Panginoon, nagbigay sa amin, Panginoon, ng kaalaman, Panginoon. Kung ano yung nais mong sabihin sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakaroon. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen! Yes, and good morning po sa bawat isa. Start po natin yung Sunday Bites natin. Yan, yung theme po natin this December is the gift of freedom. Ayan din po ang laki. And dito, may freedom na word. So, yan. Dito lang po ako nag-focus sa word natin ngayon. Sa freedom. Sa mga tumayo po dito na nag-Sunday Bites, narinig ko na inanodan nila about sa gift. Since the gift of freedom, tinanong nila, hindi ko alam si Kuya Mark kung ano yung pakiramdam natin kapag nabibigyan tayo ng regalo. Di ba po, parang masaya sa feeling natin. And dinefine din ni Kuya doon yung gift na, yun nga, pag nagbibigay ng gift, hindi ka naman ang hihingi ng kapalit. Kapag nagbigay ka ng gift sa isang tao, bukan yun sa puso mo, and gusto mo talaga siyang bigyan. So, yun yung ginawa ni Lord sa atin. Niregaluhan niya tayo ng freedom sa pamamagitan ni Jesus. So, yung akin naman po, basahin po muna natin yung verse ng the gift of freedom, ng team natin. Isaiah 42:7 tells us that the Messiah would come to free captives from prison and to release from the dungeon those who sit in darkness. Ayun. So, meron ditong word na from prison and to release. So, bakit po ba kapag may word na release, di ba po ibig sabihin, parang hindi malaya and may nakakulong. And, so ayun po yung title, nag-focus lang ako sa freedom. And meron akong di ko po alam yung title na question. How do we practice our freedom? Or how do we use our freedom? So ayun po, ano po muna yung freedom? So, syempre alam naman natin yung freedom is kalayaan. Pero according po sa Google, freedom is to power or right to act, speak, or think as one wants without hindrance or restraint. Ito pa po, liberation from slavery or from the power of another. And freedom is do whatever you want to without being controlled or limited. So, sa mga definition po ng freedom dito, makikita natin, sabi po dito, diba? Do whatever you want without being controlled or limited. Kapag malaya tayo, kapag sinabi natin malaya tayo, nagagawa natin lahat ng gusto natin gawin. Na sabi nga dito ng
hindi ka kinokontrol ng kahit sino at hindi ka nililimitahan ng kahit sino. Liberation from slavery or from the power of another. Hindi ka na, hindi ka po, although napagsasabihan ka ng iba, pero decision mo kung papakinggan mo yung tao na nagsasabi sa'yo. So, dun sa question natin, or sa title natin, how do we practice our freedom and how do we use our freedom? Paano ba natin ginagamit yung freedom na meron tayo? Paano ba natin ginagamit yung gift of freedom na binigay sa atin ng Panginoon? Sabi po dito, ayan, God gives us freedom to choose our own path. Ano ba yung path na nilalakaran natin? Saan ba natin ginagamit yung freedom na meron tayo? And ay sabi nga, di ba nga po, pag freedom may kalayaan kang pumili. So, ano yung daan na pinili mo? Ano yung path na pinili mong daanan sa pagiging malaya mo? So, ayan, marami po tayong maraming bagay na, marami tayong pwedeng pilihan kasi nga malaya tayo. Hindi nga tayo nalilibitahan, hindi tayo kinokontrol. And lalong-lalo na si God, ginawa niya tayong malaya kasi ayaw niya tayong maging robot na pipili. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon na sumampa sa Kanya. Meron tayong will na kung ano yung gagawin natin or kung ano yung gagawin natin sa freedom na meron tayo and kung saan tayo lalakad sa pamamagitan ng kalayaan na meron tayo. So yun po yung question ko na anong path yung nilalakaran nyo? Ngayong malaya kayo, hindi kayo control ng kahit sino. Ngayon po, di ba, andito kayo sa simbahan. So, pinili nyo na magpunta dito. Pinili nyo na magsimba, pinili nyo na gusto nyo maranasan yung presence ni God. So, ayan po. Ano yung question na iwan ko sa inyo? Ano yung path na nilalakaran mo? Although alam ko na lahat tayo kilala na dito si Jesus and andito nga tayo para sa Kanya ngayong umaga. So, how do we practice our freedom? Are you dedicating your life to God? Yung buhay mo ba, dahil malaya ka, pinipili mo ba na, ginagamit mo ba yung kalayaan mo sa pamamagitan ng paglilingkod sa Panginoon? Ginagamit mo ba yung kalayaan mo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa iba? Ginagamit, kasi pwede malaya tayong manakit, pero alam natin na may consequences yun sa mga bagay na ginagawa natin. Malaya tayong gawin kung ano yung gusto natin, pero the question is, are you dedicating your life to God? Yung buhay mo ba, binibigay mo sa Panginoon? Yung buhay mo ba, dinededicate mo sa Panginoon para paglingkuran siya? Ayan, so let's reflect po kung paano natin ginagamit yung kalayaan na meron tayo, na gift ng Panginoon sa atin. Are you using your freedom to do what God wants to do? Ginagamit mo ba yung freedom na meron ka, yung kalayaan na meron ka, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi bilang tao nga po, diba? Minsan sinasabi ng iba na tao tayo, nagkakamali. Tao tayo, maraming kasalanan na nagagawa, pero oo nga tao tayo, pero pinipili po kasi natin yun yung path na yun. Pinipili po natin gawin yung bagay na yun. So, ayun, malaya tayo, pero alam natin, alam natin na masama yung ginagawa natin, alam natin na mabuti yung ginagawa natin. So, sa decision pa din po natin yun kung gagawa tayo ng masama ng mabuti kasi nga meron tayong kalayaan na pumili. At kalayaan na gawin kung ano yung gusto natin and kalayaan na binigay sa atin ng Panginoon para tayo mismo mag-reflect sa sarili natin kung paano ko nga ba gagamitin yung kalayaan na meron ako. Kung paano ko nga ba ipapakita sa Panginoon na kaya kong gamitin yung kalayaan na meron ako sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. So, ayun. So, yun. Ano yung ginagawa mo sa regalong kalayaan na meron ka? Itanong po natin sa isip natin kung ano yung ginagawa natin sa
araw-araw, kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin, kung yung mga ginagawa ba natin is nagbibigay lugod sa Panginoon. Yung mga ginagawa ba natin hindi nakakapagpalungkot sa Panginoon. Kasi, ayun, may kanya-kanya po tayong buhay. Bata, estudyante, elder, mga nagtatrabaho, mga young professionals, and madami nangyayari sa buhay natin na pwedeng matest yung freedom na meron tayo. Or pwede tayo, yan, yung kasalanan nga nandyan lang daw sa tabi-tabi. And yan, ready lang siya na parang in a certain situation na parang gagamitin, aanuhin niya tayo. Like, nag-iintay siya kung kailan tayo pwedeng magamit or sa kasalanan, malinis sa kasalanan, gano'n. So, ayun po yung, tas yung verse po, nagbigay po ako ng verse. 1 Peter 2:16 to 17, or Pedro 2:16 to 17. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. And honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. So sabi po dito, love as people who are free. I live as people who are free. So mamuhay tayo ng pinalala ng Panginoon. Mabuhay tayo ng malaya. Hindi naman ibig sabihin ng malaya, gagawa ka na ng masama. And not using your freedom as a cover-up for evil. Na huwag natin gamitin yung kalayaan na meron tayo sa mga bagay na masama, sa paggawa ng mga bagay na masama. But living as servants of God. Kundi mamuhay tayo na naglilingkod sa Panginoon, and mamuhay tayo na sumusunod sa mga utos niya. And ayun, mamuhay tayo na ang Panginoon lang yung tinitignan. Mamuhay tayo na yung kagandahan, kaliwanagan lang ng Panginoon yung nakikita natin. Kasi, ayun, sabi nila kapag sa Panginoon ka lang tumingin, totoo naman, kapag sa Panginoon ka lang tumingin, parang, kapag ang Panginoon lang nilapitan mo, kinausap mo, parang ang gaan lahat. Parang, nagiging okay ka, ganyan. Imbis na ikaw lang yung, sa sarili mo, ang dami mong iniisip, nagre-rely ka sa sarili mo, which is, pwede mo namang kausapin ang Panginoon. So, ayun, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan. So, diba sabi ko po kanina, bakit may word na release dun sa team natin? Kasi nga, meron pong nakakulong. And tayo yun dati, and merong hindi malaya. Hindi tayo malaya sa kasalanan noon. Pero ngayon, or nangyari na nung sa Bible noon, pero ngayon dumating na yung si Jesus, which is yung gift nga ng Panginoon sa atin. Isinilang siya and namatay siya para sa atin. So ngayon, malayang-malaya na talaga tayo sa mga bagay. Malaya na tayo, higit, malaya tayo lalo na po sa kasalanan. And, ayun, yung sabi, sa kanina nga po tayo yung pumipili ng path natin, di ba? Pinalaya na tayo ng Panginoon sa kasalanan. So, nasa sa atin yung free will, nasa sa atin yung choice kung babalik pa tayo sa darkness, kung saan tayo tinubos, at kung saan tayo niligtas ng Panginoon. So, ayun po, yung title natin is /question na i-reflect natin sa sarili natin, how do we practice our freedom? Yan po. Yun na po iwan ko sa inyo na paano ba natin ginagamit yung kalayaan na meron tayo. And kayo po yung makakasagot nun sa sarili nyo, and syempre po with the help of God. So, ayun po. Wait, may babasahin lang po ako. Yun, kaya po minsan hindi tayo makalaya sa kasalanan kasi ang daming po kasalanan, ang daming pumipigil. Meron po akong 4 dito. Yung unforgiveness, yung sa flesh, yung ganyan. Aware naman po ang lahat. Sa flesh natin, ang daming kasalanan na naghihintay lang, pero
nasa atin yung choice kung tatanggapin natin or hindi. So, kasi nga, we are free. Sabi doon sa definition ng freedom, we are free to choose. You are free to choose your words. You are free to choose your attitude. You are free to choose your actions. And you are free to choose your beliefs. So, ano ba yung attitude na pinapairal natin? Ano ba yung actions na ginagawa natin? And ano ba yung mga words na ginagamit natin sa araw-araw? Nakakapagpalugod ba sa Panginoon o hindi? We are free to choose our beliefs. So, andito tayo ngayon. So, pinili natin na maglingkod sa Panginoon. Pinili natin na maniwala na totoo yung Diyos na meron tayo. So, ayun lang po. Yung para ngayong umaga. And yung question po ulit sa mga kadadating lang. Question is title. How do we practice our freedom? Or how do we use our freedom? So, yun lang po. Let's pray now. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, ngayong sa umagang ito, Panginoon. Pinagtipon mo, Panginoon, ang bawat isa upang purihin ka, parangalan ka, itaas ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, Panginoon, panibagong hininga, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. And thank you, Lord, sa buhay, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na walang sawa, Panginoon.